Hello guys, welcome sa ating channel, OFW in UK. Gusto mo bang malaman yung sahod ko as a nurse dito sa UK? Panoorin mo ang video na to. Magkano ba yung sinasahod ng isang nurse dito sa UK? Just to give you a brief background, nagpunta kami dito ng asawa ko sa UK at the late quarter of 2022. We are working as nurses for the NHS for almost 1 year and a half now, and we are working as Band 5 nurses. Nagtatrabaho ako sa ward and yung asawa ko is sa ward din nagtatrabaho. Magkano ba yung sinasahod ng isang Band 5 nurse na nagtatrabaho sa ward? Ang pag-uusapan natin ay yung aking sahod as a Band 5 nurse working in the ward for the NHS. Ang aking sahod monthly ay umaabot ng £3,000. Minsan mahigit. Pero hindi ko ito nakukuha ng buo. Bakit? Let's talk about that in details. Para ma-explain ko sa inyo ng mabuti yung ating topic for the vlog today, kumuha ko ng most recent copy ng aking payslip para magkaroon tayo ng concrete example dun sa mga sinasabi ko. Sa aking kontra, ang aking salary for the year is £30,639. At para makuha yung aking basic pay ay i-divide ito ng 12 months. So 30,639 divided by 12 will be 2,553.25 per month. Yun ang aking basic pay. So paano naging 3,000 mahigit? At bakit hindi ko ito nakukuha ng buo? Ipapakita ko yung mga reason bakit ganon. Unang-una, sa NHS, ang sahod mo ay nakadepende kung kumpleto yung oras mo at kung may absent ka. Kung kulang yung oras mo, expect mo na mas mababa yung makukuha mo from that basic pay na sinabi ko sa inyo. Pag complete naman, makukuha mo yon ng buo. And then, sa NHS ay merong mga tinatawag na mga bank holiday enhancement. Ito yung mga holiday, pag pinasukan mo ay mas mataas yung rate na makukuha mo. Same as naman sa ibang country or sa atin sa Pilipinas. Kapag holiday ang ipinasok mo na trabaho, ay meron itong additional na payment. As an example, ayan yung aking bank holiday enhancement. And then, meron din silang tinatawag na night duty enhancement. Pag sinabing night duty enhancement, ito yung mga dagdag sa sahod mo kapag pumapasok ka ng night shift. Parang ang tinatawag sa atin dito sa Pilipinas ay yung night differential pay. To give you an example, ayan yung aking night duty enhancement. Sa NHS, meron din silang tinatawag na weekends enhancement. Pag pumasok ka ng weekends, like Saturday and Sunday, meron itong enhancement din. Magkaiba yung enhancement ng Saturday sa enhancement ng Sunday. For Saturday enhancement, ito yung example ng aking payslip. And for Sunday enhancement, ito yung example ng aking payslip. By the way, ang pinag-usapan pala natin ngayon is ang aking most recent payslip na nakuha ko ngayong year 2024. So, updated yung aking example na binibigay sa inyo ngayon. Kung i-compute mo yan, ay aabot yan ng 3,000 or 3,000 pounds mahigit. Pero, bakit hindi ko ito nakukuha ng buo? Ang reason dyan ay dahil bago mo pa ma-receive yung sahod mo na yon, meron na itong deduction. At yung mga deduction na ito ay yung mga taxes. Ipapakita ko sa inyo yung mga taxes na nadideduct sa sahod ko. Dito sa UK, sa NHS, meron silang tinatawag na income tax. At makikita mo ito sa iyong payslip showing as PAYE or pay as you earn. Ayan yung example ng aking income tax. Meron din silang tinatawag na national insurance na i-deduct din nila sa iyong sahod. At ito yung example ng national insurance sa aking payslip. Meron na tayong income tax, national insurance, at yung pangatlo ay yung NHS pension. Isa yung NHS pension na nadideduct din sa aking sahod. Ito nga pala yung aking NHS pension sa aking payslip. Kung i-compute mo yan, aabot yan ng roughly 800 to 900 pounds din. Ima-minus yon dun sa total payments kanina. Yan yung deduction ng mga taxes sa iyong total payments.
Kaya yung sahod mo na umaabot ng 3,000 at 3,000 mahigit ay umaabot na lamang ng around 2,000 to 2,400. Pag kinompute mo yan, ang aking magiging net pay ay 2,386.52 pounds. Ayan yung breakdown ng aking sahod as a Band 5 nurse working for the NHS at nagtatrabaho sa ward. Hopefully, nakatulong yan sa inyo to help you decide in the future kung balak niyong pumunta dito. Kasi isa ang sahod sa mga kino-consider kapag nagbabalak ka na lumipat ng bansa or mag-abroad, especially kung pupunta ka dito sa UK. Isa yung mga bagay na yan to consider. Kung pakikinggan mo nga naman ay mataas yung makukuha mong sahod, di ba? Pero kailangan mo rin i-consider yung mga bagay na ito kagaya ng mga taxes, yung mga deductions na nakaka-affect din dun sa net pay na makukuha mo. Other thing na pwede ring i-consider ay yung mga expenses. Kung gusto nyo malaman yung mga ibang expenses na ginagastos dito sa UK, pwede nyong panoorin yung isa ko pong vlog about dito, yung UK salary versus the expenses. Nilagay ko yung link dyan sa description. Kung may questions kayo, feel free to reach me through the comments para mapag-usapan natin kung na-experience namin yan at pwede naming i-share sa inyo at mabigyan ko kayo ng first-hand information. Hopefully, matulungan ko kayo para makapag-decide sa inyong future plans or kung magde-decide kayo na lumipat sa ibang lugar or dito sa UK. If you find this vlog interesting, don't forget to like, subscribe para updated ka sa mga latest uploads natin. Kita-kita tayo sa next vlog dito sa OFW in UK. Bye!